By the way, kung naghanap kayo ng Honda Winner X, yung hindi siya red na may ABS, pwede ito sa inyo. At saka may gold line din siya sa kanyang gilid. Ganda lang ng itsura para sa akin. Sana yung ganito nilagyan din nila ng ABS na version. Edition sa multi-brands na binibenta ni Ruby Grand Showroom. Available din ng kanilang mga television. In-house financing sila dito, my dear friends. Ayun o. May mga AC din sila. And meron din silang mga washing machine. Ayun, nakompleto yan, my dear friends. Visit them here na lang if you happen to be in Davao City. May foam din sila sa may likuran eh. Ayan o. Buong bahay talaga. Pero alam nyo naman tayo, auto, motovlog. So, nakafocus talaga tayo sa mga nandito. Sinadya actually natin si Ruby Grand Showroom for two reasons. Ang kanilang Royal Enfield and of course, ang bagong KLX 150. Price update, full spec review as per usual, and ano yung mga nabago sa kanya. Coming off from its 2 years production na naka-BF siya. So first things first, hindi na nila tawag na KLX 150 BF to unlike before. Pero the looks, almost the same. They are practically still keeping the same decals na may pagka-aggressive, racy, and motocross look. At saka ito yung nagustuhan ko sa kanyang harapan. Isa sa pinakamagandang front end na dual sport na makikita mo. Naka-LED na po ang kanyang headlight. May pagka-aggressive yung kanyang DRL and parang may pangil kumbaga sa may ibaba. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. The decals as well, maganda din ang pagkakayari that goes along with the fender. Kaya ako nagagandahan sa kanyang itsura dahil na rin siguro sa kanyang slim look, pero yung fender nabudburan ng katambukan, so well protected talaga tayo sa mud at saka gravel dyan. At saka maganda naman po ang kanyang brake light, LED. Pagdating sa kanyang mga turn signals, nakabulb pa rin, but it's totally fine. Madali naman pong palitan yung mga ganyan, to be quite honest. And mas na-enjoy ko pa nga yung bulb ko sa aking XSR kaysa sa nung pinalitan ko siya ng LED kasi diretso pa rin talaga kapag sila. Back then, they always maintained the green color. At least refresher siya, kumbaga naka-green na siya with a slight green in the decals. Yung graphics niya di talaga papatalo. Meron siyang knuckle guard na yung iba wala. Meron din siyang belly pan or engine guard sa may ibaba. Pagtalsikan talaga ng mga yung tipong putik, mga maliliit na bato at saka yung mga buhangin, at least well covered kahit papano yung engine. 255mm ang kanyang ground clearance, at least 10 inches kung i-convert mo. Wheelbase 1285mm, and kahit na medyo lamang yung kompetensya pagdating sa power, isa din kasi sa pinakamagaan ito. Kung makikita mo naman yung mga materials and yung kanyang forma, manipis talaga siyang tignan and masasabi mong mas beginner friendly kaysa sa kanyang kalaban. It has a 115 kilograms carbo weight. Siya pa rin yung pinakamagaan na dual sport na mabibili mo, and abangan nyo my dear friends kasi may incoming tayo na bago kay KLX 150 next year. Seat height 830mm lang po, still one of the most approachable sa 150cc dual sport bike. If you are 5 feet 6 tall, pasok na pasok po sa inyo kahit papano. Tipito siya ng konti, ang kanyang handlebar angat ng maayos. Relax to pagdating sa on-road, and sa tingin ko mas mai-enjoy mo to pag nag-off-road ka. I'm not 100% sure nga lang kung gusto mo ba talaga itong ipang long ride. Pero around 100 kilometers of travel in a day, sa tingin ko pwede mong araw-arawin to. So pagdating sa kanyang engine, it has a 144cc air-cooled 4-stroke. They're still keeping the 5-speed, and ito lang talaga yung masasabi mong lamang kung particular sa technology sa kanyang kompetensya kasi naka-carburetor pa rin siya. Pagdating sa kanyang power, it has 11.5 horses at 8,500 RPM, 11.3 Nm of torque at 6,000 RPM. Top speed baka mo 110 to 120 pag stop, pag tinunuhan mas maigi. At saka kung familiar kayo kay KLX 140 RF, pareho sila ng makina. Kung papagaanin mo yung motor na to, mas magiging trail capable siya. Kickstart tayo sa may right leg, electric start tayo sa may right hand control. Fuel tank 6.9 liters po tayo. Known na kahit carb, kayang umabot ng 45 km per liter. So at least mayroon kang 200 to 300 kilometers kung mamumundok ka. Pagdating sa kanyang hand control, maganda naman po ang pagkakayari. Even things like this when it comes to design, ma-appreciate mo. Medyo may pagka-simplistic nga lang tayo pagdating sa kanyang grip. It's not that bad.
Tuloy tayo sa control. Turn signals, ganito po ang itsura. You have to press this one to turn it off. Ang kanyang headlight, busina, malakas naman po. Ayan, choke lever. And display, simplistic, much better right now kasi naka-digital na siya. Fuel gauge on this part, odometer, speedometer, kitang-kita. Lighting, if you press the high beam, makikita mo rin. And turn signals, ayan, sa baba. If you press this one, trip A, trip B, clock, pretty much it. Sa kanyang foot control, sira ang normal na tsinelas, much more better naka-boots. Pwede mo rin gamitin yung racing suit mo along with your riding boots. Naka-detachable tayo sa kanyang pillion pin. Tignan nyo, ayan. Tatanggal mo siya dito. And kung titignan nyo yung kanyang frame, maganda din yung pagkakayari. Nakikita tayong mudguard dito, so at least hindi ka talo sa talsik kapag maulan. Monoshock po tayo sa kanyang rear, standard. Swing arm looks legit naman po, easy to adjust on that particular part. Isa na gusto ko sa kanyang my dear friends is itong parte na to. Inubukan kasi siya sa kanan kasi nga may tambucho, pero ayun, to balance the weight, nilagyan ng toolbox on this part. So maganda yung kanyang itsura. 43mm po tayo sa kanyang front suspension. Golden front fork po yan with a 150mm wheel travel. That's totally fine. Pedal disc brakes po tayo, harap at saka likuran, my dear friends. No branding on both calipers, pero abangan nyo yung kanilang incoming na ABS. Naka-spoke wheels po tayo, tube type pa rin as per usual. 2.75 21 po tayo sa may harapan. Sa may likuran naman, 4.1018. So 2118 siya. Ang brand ng kanyang dual sport tires IRC. Malalaki naman po yung umbok. So my dear friends, alam nyo ba na si Ruby Grand Showroom ang isa sa may pinakamababang down payment dito sa Davao City? Ang kanyang cash price, 134,900. Ang lowest down payment niya, 10,387. Ngayon ang kanyang 6 months, 25,846. 12 months, 14,126. 18 months, 10,204. 24 months, 8,176. 30 months, 6,833. And ang kanyang 36 months, 6,253. And may rebate siya na 200 pesos if you pay on time. And to show an example again of the lowest down payment, ayan o, 6,191. Sa Avenis nila yan, and mababa din yung kanyang monthly. Ano, check nyo na lang my dear friends. Puntahan nyo si Ruby Grand Showroom dito, and of course, ayan o, forgot to mention ang kanilang bagong Royal Enfield. Si LYR na ang may dala. So ayan, sa lahat ng naghahangad ng KLX 150, it's available in Ruby Grand Showroom dito sa May Talomo. I will link in the description na lang sa kanyang address. I will link a number as well, my personal number, if you wanted to buy. Shout out nga pala kay Sir RR or kay Boss Manager. Big thank you sa kanya kasi nga I wouldn't have a content if it wasn't for people like him. So ayan, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. And alam niyo naman tayo na may mili na tayo ng mga iba-vlog natin. It's specifically because kung di mo gusto at saka kung napapangitan ka sa motorsiklo, wag mo nang i-vlog. Then Exodus 14:14 to everyone, keep on praying and trust the process. I'll see you in the next. Peace. Stuff. Say 7 sizzling sausages. 7 sizzling sausages. Say it properly. 7 7 sizzling sizzling sausages. 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 Sausage. Sausage. Sausages. Sausages. 7 sizzling sausages. 7 sizzling sausages. I don't know how they.